Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Title, kita nyo yung sipon sa UN, United Nations. Umani ng usapan online ang naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte matapos siyang magbitaw ng tila patotsada kaugnay ng kumalat na video mula sa isang talumpati sa United Nations. Sa gitna ng paglulunsad ng Rage Coalition nitong April 12 sa Club Filipino, binanggit ni Baste ang issue na naging viral noon sa social media. Kita nyo, yung nasa UN siya, yung sipon, di ba, may tumutulo dito. Bagamat walang direktang pinangalanan si Baste, agad itong iniugnay ng ilang mga netizen sa mga kumalat na video clips mula sa naging talumpati ni Marcos Jr. sa United Nations kung saan napansing tumulo ang sipon ng Pangulo. Dagdag pa ni Baste na may pag-iingat, sabi niya. May chat GPT na ngayon. Di ko naman sinasabi kasi makukulong ako tapos makakasuhan ako. Pero tingnan na lang what are the causes of coke. Alam nyo na yung coke hindi ko na i-detalye. Tignan nyo sa chat GPT how it will affect your nasal activity. Pag gumagamit ka ng coke, anong mangyari dito? Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal ng tugon sa panig ng Pangulo kaugnay ng naturang pahayag. So bakit? Tumulo ang sipon. Normal naman yung tao na magkasipon. Lahat tayo nagkakasipon. Sabi ni Auntie Claire, sa lamig. Hindi naman. Ilang beses naman akong nakapunta sa US. Naranasan ko naman yung grabing lamig. When was that? 2004 to 2005. Yan ang first time ko na makapunta sa Amerika. So, naka-experience ako ng winter. Then later on, 2017, naka-experience din ako ng winter. Talagang malamig. Sa Washington State na ito, isa sa mga malalamig na lugar, makakapal ang snow, yung sa Washington State. Naranasan ko, grabing lamig. Kaya lang, minsan, hindi man ako tinuluan ng sipon dahil sa lamig. Ang epekto lang sa akin dito, sa tenga, parang hindi ko na maintindihan yung grabe lamig tapos kamay nanginginig na kasi naka-experience ako yung halos 0 degrees Fahrenheit na ang yung tubig nagiging ice na. So I'm not convinced yung sinasabi ni Auntie Claire Castro na dahil sa lamig. Magkakaroon ka ng sipon pag there is something wrong in your system. Kung mayroong infection, kung mayroong bacteria, kaya colds colds, pasukan ka ng bacteria, humina yung immune system mo, kaya tutuloy yung Or, I don't know, hindi ko naman chinek sa chat GPT kung ang isang tao ay gumagamit ng coke. I don't know kung ano yung coke na yan na maapektuhan ang iyong nasal cavity kung gumagamit ka ng coke. So, kumusta na kaya ngayon ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo? Totally gumaling na ba siya? Marami nababasa ko lang sa mga comments. Lalo na doon sa bata. Grabe naman yung netizens ngayon. Yung sa, I think, Batang Henyo, Pinoy Henyo. Kung pinapahulaan yung nakasulat na pangalan doon. Politiko, patay na, presidente, nagbanggit siya ng mga presidenteng patay. Wala pa rin. Hanggang napaisip yung bata, Bongbong Marcos! Tapos napagwanan siya. So, kumusta na kaya ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo? So, doon sa Batang Henyo na yan, na Bongbong Marcos, sa mga comments, magbasa kayo. Sana magdilang anghel ka, ineng, iha, baby, magdilang anghel ka sana. Yung may nabasa akong, may mga, anak ito ni Cara David. Anak ni Cara David. So, bakit ang bata, naisip ko,
Bata pa yun eh. Wala pang muwang sa politika yun. Mga 10 years old lang siguro. Below 10. Bakit nabanggit niya na Bongbong Marcos patay na? Kasi yun ang haka-haka. Oh, paano maiwasan yung haka-haka? Itong Malacanang, walang transparency. Puros lang mga post ng mga videos, mga pictures na pinaghihinalaan na throwback, edited. Oh, may post na nabasa ko kanina, Attorney Guanzon, sabi niya, grabe, ang palasyo, napapakinabangan ng husto ang AI. Kasi sa AI ngayon, pwede ka nang gumawa ng video na as if, sampal ako, may nangyari sa akin, makagawa na ng AI video na nagsasalita ako. Ganyan na ka-powerful ang AI. Kaya, ang hirap ng paniwalaan ang mga posted pictures, videos tungkol sa kalagayan ng isang tao. The only solution para tumigil na yung haka-haka is live press conference. Challenge sa Malacanang, kailan kayo mag-live press conference? Pakita ang Pangulo, question and answer ng mga vloggers, mga reporters, taong bayan. Ayan na, tatahimik na ang issue tungkol sa kalusugan ng Pangulo.